Gandang umaga mga kawas, mga kabendot, mga ka-DIY. So ito, magkakaroon tayo ng bagong full setup process po ng ating fully automatic foaming machine. Panibago po. Kasi may mga nadagdag kasi at may mga nabago. Kumbaga ito po yung latest version. As of June 26 or 25 pala ngayon. June 25, 2024. So yan po. Umpisahan po natin ang process sa supply ng tubig. Ito pong tank. Pag walang laman, natural po yan, gagalaw po dun sa base niya. Magiging malikot yan. Pero pag mabigat na po, hindi na po yan gumagalaw. Kumbaga may laman na siyang tubig. So sa supply po ng tubig, ito po yun. Yan. May valve po siya na return valve. Tapos 1/2. So yan po ay laging may kasama. Pag umorder po kayo, may kasama po yan na naka-ready na hose na 1/2. Ayan po. Kamay lang po, ipinampipihit yan kasi may goma yan sa loob. Tapos yung kabilang dulo po, papunta po sa gripo nyo. Kailangan po yung gripo nyo may thread din na pang 1/2. Pwede pong plastic, pwedeng metal or brass or anuman, or stainless. As long as may thread po na ganyan. So pasok po yan dyan, 1/2. Yan po, dapat yung supply po ng tubig nyo. Susunod po natin. Sa supply po tayo ng hangin. Hangin. So doon po sa parts, makikita nyo, may pressure regulator, may solenoid valve. Yan po ay sealant po yan. Para in case po napapasa, hindi mapapasok ng tubig. So yan. Kaya po may makintab siyang ganyan. Sealant po yan. So, yan po ang dadaanan ng hangin papunta sa tank na manggagaling sa air compressor. Yan, kaya po yan. Mga naka-quick connect lang. So, ang kasama pong hose, kabilaan po. Doon kay sir, ang air compressor niya, iba ang dulo. Hindi ganyan. So, ito yung kasama sa kanya. Kasi i-connect niya yan direkta doon. Yan. Yun yung sa kanya. Tapos pagdating dito sa machine, sa parts, naka-quick connect ka na po tayo. Ayan po, naka-quick connect na. Yan. Isasalpak nyo po yan dyan. Pagliban po sa kabila, ito po, lagi dapat po itong on ha. Lagi po yan naka-on. Always on. Pagliban po sa kabila, ito po ang fittings. Yan po ang kasamang hose. Papunta po yan sa tank. Siyempre po, pagdating po dito sa tank, naka-on din po yan. So yun po ang para sa supply ng hangin. Sa supply po tayo ng shampoo. Ang supply po ng shampoo, ayan. So magkalapit po si hangin at si shampoo. Papunta po yan dun sa parts. Dito sa white solenoid valve, naka 1/2 fittings din. So yung kabila niya ay 1/4 fittings. So magkaiba po, kaya hindi kayo maliligaw. So iba po ang kulay ng hose ng hangin. Yan po sa hangin. Ganito din po ang kulay sa hangin sa kabila. Sa kabilang line. So pagdating po sa shampoo, kulay green na hose. From storage naman po ng shampoo going to sa parts ng pump, ito po yan. Hindi po kasama ito ha. Kasi gagawa po kayo ng sarili nyong storage dyan. Mas malaki, mas maganda. Hindi po tayo nagpapa-ship ng storage kasi po napakamahal ng pa-ship. Eh napakamura lang naman bilihin na yan. So kadalasan po storage ganyan. 20 liters at saka almost 10 liters po yung isang yan. So ito po, 1/2 po yung fittings doon. So hindi kayo maliligaw. Ayan. Kamay lang po ang pampihit. Hindi nyo kailangan ng tools. Kasi may mga goma nga po. Tapos pagdating po sa container nyo, ito po, pag bumibili ako, 3 klase po yan. Pinakamaganda pong bilhin ay yung ganito ang gripo. Kasi po ito ay 1/4. So sakto po yan doon sa ipadadala ko kay sir, 1/4 po na fittings. Ito po ay tatanggalin. May pinakasil na po yan. Isasalpak niya po doon, 1/2 kasi itong sampung ko din nandito available. Sasalpak niya doon. Tapos yung pinaka-nut niya po ay sa loob. Pagdating po, doon po sa loob itong nut ha. Yan. Pagkasalpak nyo doon, ilalak nyo nito. May pinakasil na yan. Yung kulay green po na singsing, yun po ang pinakasil niya para hindi magkasingaw. So bago nyo po ikabit yung inyong, o bago nyo salinan ang inyong storage ng shampoo, lagyan nyo muna ng tubig. Testingin nyo muna. Yan, nakakabit. Testingin nyo muna. Dapat po nakasara.
dapat po nakasara na ganito, kumbaga naka-off muna. I-check nyo po kung may mga singaw. Huwag nyo munang dire-diretso kabit kasi baka mamaya may singaw, sayang ang sabon nyo. Siguraduhin nyo munang walang singaw bago nyo ikabit sa parts. Yun po ang mangyayari niyan. So may kasama na rin pong hose. Yan naman po ay kumpleto na sa hose. Pagdating po sa inyo, isasaksak nyo na lang sa bendo, ikakabit nyo yung air compressor nyo, lalagyan nyo ng shampoo storage. Yun lang naman po ipoprovide nyo. Kasi mahal po talaga magpa-ship ng storage. Kaya mura-mura yan, 100 pesos lang yung galon. Tapos bilan mo lang ng may kasama na akong pinaka valve nya. Yun lang, ikakabit nyo na lang. Kaysa magpapaship tayo ng napakamahal. Bumili na lang kayo dyan sa inyo. So yung ganito po ang gray po na hanapin nyo para sakto. 1/4 po kasi ang fittings nyan. O malaki lang siya ng, mas maliit lang ito ng kaunti. Pasok po yun doon, yung 1/4. Napakadali po ikabit. Yan po. Ito naman po. So may bago tayong parts na nakakabit sa tank. So may sealant din po yan, may sealant. Para in case mabasa, hindi mapapasok basta-basta ng tubig. Kahit po yung anuhanan niya ng wire, may sealant po yan. So yun po ang bagong parts niya sa tank. Ito naman po ay kung halimbawa naman po ipinaship ko ay hindi nakakabit, napakadali naman po tandaan. Ito pong mahaba, papunta sa Y. Itong mahaba, yan, papunta yan doon sa foam out. Itong maigsi, papunta dito sa valve. Yan. Matatandaan nyo naman kasi may Y. Tapos, foam out na po ang kasunod. Yun lang naman po, napakadali lang po setup niyan. Napakadali po sundan. Tapos ito pong apat na ito, never po yan, dapat pong hindi magkakapalit-palit. Mukha lang po nasa isang outlet yan, pero yan po ay may may dahilan po kung bakit hindi magkapalit-palit. So, ito po, dalawang ito magkasama, pwede silang magkabaliktad, pero hindi sila pwede lumipat sa kabila. Itong dalawa, ganun din. Tapos si pump po, dapat laging on. So, yun po yan. So, sa una po, unang pagpapakain, pinakamahalagang parts po ay itong relay. Siya po nagkocontrol ng lahat. Yan, ito pong relay na ito ang isasaksak nyo sa inyong bendo sa likod. Sa una po, tandaan nyo, kasi napakaliliit lang ng guhit nyan, ang settings nyo po dapat yan ay 2 to 3 seconds. So, check nyo po dun yung 2 to 3 seconds. Pwede pong 2 seconds, pwede 3 seconds. Depende po kung palagay nyo malakas kumain, bawasan nyo. Gawin yung 2 seconds. Kung nahihinaan kayo at kakaunti, namumutla ang sabon, gawin yung 3 seconds. Depende po sa inyo. So may kasama din po yan. Yun na nga po. Ito na nga po ang hose niyan. So hindi siya ganun kahabaan. Kasi dapat yung storage nyo malapit lang dito sa parts. So testingin po natin. Sa una po, papakainin nyo yan ng sabon. Sa una lang po. Ilagay nyo na lang sa 10 seconds. Kaso sa 10 seconds po, ubos po agad yan. So, pagpalagay na natin mga 6 seconds. Malamang din po maubos yan. Pero at least lalabas na agad ang sabon. Then, after po nun, ibabalik nyo na siya sa 2 seconds. Ganun po ang gagawin nyo dyan. So, sampulan ko kayo. At least yan na lang po. Unang gamit po, dadaan tayo sa bendo. So, all check. Lahat naman naka-on. Maliban dito, hindi pa pala naka-on. So yan ang huwag nyo kakalimutan. Pag may mga hindi naka-on, baka magtaka kayo hindi gumagana. So, magulog tayo. Maghuhulog, natatakloban. Yan, kumain na po. Kita nyo, inubo siya. Ganun po ang pagkain niya. So, kulang yung aking sinalin. So yun po ang unang labas niya. Napakalakas. So first time use po yan. Actual po, demonstration. Yan na po. Ubusin natin yung oras. So para makita nyo ang purpose nun.
Yung bagong piyesa na yun, yung po kasi ang latest update. Yun po ang kagandahan pag maliit ang tank. Kita nyo, puno agad. Hindi pa tapos ang oras, puno na agad. Puno na po uli yung storage ng ating air compressor. Yun po ang kagandahan pag 9 liters. So yan po, tapos na. So yan po, ang purpose. Din po sa unang mga version ko, hindi po agad tumitigil yan. Marami pang lumalabas, kundi agad natatapos. So yun po naging purpose nitong bagong part. Stopper po yan ng pressure. So yan po, latest update. So paalala po, pagkatapos yung gamitin, na-testing nyo na, first use, balik sa 2 to 3 seconds. Yan, mga ganun po. Pagpalagay nyo malakas kumain, dito po lagi ang adjust, bawas, katiting. Katiting na katiting po ang galaw kasi yan po ay napakaliit ng guhit. So yan po. Fully automatic foaming machine po. Hindi kayo mag-refill daily, hindi kayo mag-check daily. Yun po ang kagandahan niya. Hindi po siya parang alagaing bata na bibisitahin nyo araw-araw. I-check nyo araw-araw. So, sayang po ang oras doon. Fully automatic po. The price is still 15,000 eh. Kahit po ang dami ko na naging upgrade dyan, naging update, 15,000 pa rin po, walang pagbabago. Bibili po kayo ng separate bendo at saka separate air compressor. Gagawa kayo ng sarili nyong storage. Yun lang naman po. Almost plug and play po yan. Napakadali i-setup. Kahit po babae o bata, kayang-kaya po yan. Basta marunong lang po sumunod sa instruction. Yan po. So, doon po sa mga gusto mag-avail, message lang po. Lalagay po sa description ng contact. So, for shipping po ito today. Ito ay bound to Mamatid, Cabuyao, Laguna. Yan. Hindi naman kalayuan, Mamatid. Kay Sir, naku, nakalimutan ko pangalan ni Sir. Pasensya na Sir, nakalimutan ko. Ang hirap banggitin ng pangalan niya. Basta ito siya Mamatid po. Masyado pong busy kaya medyo nakakalimot. Ang daming gawain, ang daming pa-orders. So yan po, Sir. Shoutout na lang sa'yo Sir. Alam mo naman kung sino ka. So nandyan na. Ito na rin po magiging silbing guide mo kung paano mo siya i-set up. Kompleto na po sa host yan. Pagsasalpak mo na lang sa yung bendo at air compressor. So, nag-iisip po tayo. Baka may nakalimutan ako sabihin. Yung pangalan ni Sir, number 1 nakalimutan ko. Yun lang po. Salamat mga kabendo, mga karwas, mga kadoy. Thank you. Please like and subscribe and click the bell. Thank you.